Tiniyak ng Commission on Elections na matutuloy ang presidential elections sa susunod na taon. Ayon po sa ahensya, tuloy-tuloy ang isinasagawang proseso sa paghahanda sa halalan. Inilunsad naman ng isang grupo ang mga seminar at pagsasanay para maipapubliko ang paggamit ng automation. Narito pong report. Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa nalalapit na halalan sa bansa. Kasabay nito ang patuloy na voters registration, pagsasagawa ng bidding para sa mga gagamiting PCOS machines at marami pang iba. Sa naging pahayag ni COMELEC spokesman Director James Jimenez sa PTV Special Forum, tiniyak nito na walang hadlang para maganap ang 2016 national elections batay na rin sa nakasulat sa saligang batas. Sa ngayon po ang ginagawa natin, meron tracks ng bidding para sa gagamitin nating counting machine. I'm sure alam din natin na nagkaroon tayo ng medyo konting setback dun sa Supreme Court, pero yung plan B nga natin ngayon umaandar na, and we expect to have a notice to proceed by the end of July para that will leave us enough time to actually prepare for the election sa 2016 po. So, confident naman tayo na matutuloy yung halalan at magiging automated po ito. Kinumpirma rin ni Jimenez ang prioridad ng COMELEC sa presidential elections na direktiba na rin ng bagong pinuno nito na si COMELEC Chairman Andres Bautista. Samantala, may ilang grupo rin ang naglulunsad upang maging maalam ang ating mga kababayan sa paggamit ng automation. Ayon sa grupong Youth Vote Philippines at Tatak Botante, nagsasagawa sila ng mga seminar at training upang mas maging matalino at mapanuri ang mga boboto ng pipiliing kandidato. Siyempre una, hindi natin sila i-alienate kasi minsan yung approach natin sa mga masa, sa mga may hirap, para bang ginagawa natin isang malaking kasalanan yung pag-vote buying. Ang kulang lang kasi sa is yung education, is yung value ng vote. So, hindi natin sila i-alienate, hindi natin sila parang, ano ka ba, vote buyer ka, huwag ka dito, hindi ganun. So, una syempre, engage natin sila through benevolent talks, mga discussions. For Youth Vote Philippines, meron kaming sinasabi namin 4-point agenda. One aspect is more on the voters registration. So, siguro more on the selection of the candidates and of course, kung ano yung pinagdalaban nila, we push it under the voters education campaign. So, ang mas pinupush namin is not the personality-based election but rather more on the issue-based election. Meaning, kung ano nga ba yung kung mananalo itong kandidato na to, ano nga ba yung mga gusto niyang mangyari, ano ba yung mga plano niya na gagawin niya kapag siya yung naupo. Muling ipinaalala ng COMELEC na tiyaking maayos ang mga dokumentong kinakailangan upang makalahok sa 2016 national elections. Tandaan natin na sa bawat botong ating ibibigay, nakasalalay ang halaga ng pag-unlad ng bawat isang Pilipino. Meron pong tatlong klaseng botante. Yung botante, yung magaling na botante, at yung excelenteng botante. Yung botante lang, bumoboto lang yan kasi kailangan niya. Yung magaling na botante, iniisip niya kung sino iboboto niya, pinag-iisipan niya kung anong dapat sa bayan. Yung excelenteng botante, yung good voter siya na tinuturo yung kanyang ginagawa sa ibang tao. Sayang po ang enlightenment ninyo o yung katalinuhan nyo kung hindi nyo isi-share. So, tulong-tulong po tayo na mag-educate ng mga kapwa natin botante. Patuloy kayong makialam at makisama sa talakayan sa PTV Special Forum tuwing alas 8 ng gabi ng Miyerkules dito sa PTV4. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.